Hi guys! So, tingnan natin kung ano makikita natin sa collective reading ng love. Okay. Love reading ng collective. Tingnan natin kung ano energy mo sa ngayon. Anong energy? Action. So, sa nakikita ko dito, siguro marami kang ginagawa and busy ka ngayon. Marami kang gustong i-achieve sa life mo, sa career mo, or sa love life. May mga gusto kang gawin eh. Parang or gagawa ka na ng action. Ayan o. So, meditate. So, nakikita ko, pero pinag-iisipan mo itong mabuti. Parang may gagawin ka sa connection yun ng person mo, ganyan. Okay. So, nag-move forward ka. May mga nasa healing stage dito. And so, nakikita ko na parang gusto mo ng pagbabago, ng new beginning sa buhay mo. And may nakikita akong transformation sa iyo. Yun yung energy nyo ngayon. Parang gusto nyo ng new beginning. Dahil siguro may mga na-realize kayo, tapos na ang Mercury and Venus retrograde. So, ano na, parang makakapag-decide na kayo ng maayos. Ganon. Yun na. Love reading ng collective. Okay, so sa nakikita ko dito, sorry, parang naiisip niyo yung past, and may namimiss kayo, may mga broken hearted dito, and sa nakikita ko, sorry guys, tawag dito, ayan, may nakakamiss sa inyo, or kayo nakakamiss sa person nyo, may mga nasasaktan, pero sa nakikita ko maganda ang kaperahan, ayan, may mga temptation, and may nakikita din ako na pag-aaway tungkol sa pera. Siguro yung iba dito, sustento, ganyan. Ayan o. Naghiwalay kayo ng person mo. And sa nakikita ko parang isip ba ata din tong person mo. Ayan. So, may mga nasasaktan dito. Mga galing sa breakup or yung ex mo to. May pagtatalo pagdating sa pera eh. Ayan yung nasa sense ko. May nakikita din ako na biglaan na travel. So, tingnan pa natin. Papakita sa connection. Okay. Love reading ng collective. Oops. Natin. Okay, ayan. So, sa nakikita ko, siguro may mga nabunyag na sikreto or nafe-feel mo may tinatago sa yung person mo. At sa nakikita ko, parang nag-iimbestiga ka dito eh. Parang may mga gusto kang malaman. And sa nakikita ko din na nafe-feel, nasa-sense ko, mas ine-enhance mo yung sarili mo. Parang may mga babalik din dito ng pag-aaral or hindi makapag-focus sa pag-aaral. Ganon. And gusto mo mag-expand pa yung kaalaman mo when it comes to your career. So, baka yun yung iniisip mo ngayon. Basta parang feeling mo may tinatago sa yung person mo. Ganon. Ayan. So, sa nakikita ko dito, gusto mo na ng stability. Ayan. And, isa sa inyo gusto na mag-settle down. Pero yung isa ayaw pa. And, siguro nakaka-apekto yung work. Though itong connection nyo pang pang long lasting na, pang long term commitment. Ganun. Siguro busy to sa trabaho. Ayan. Tignan pa natin. May mga gusto na mag-settle dito eh. Atin. Love reading ng collective. Okay, dalawa yung lumabas.
Ayan. So, yung blockages dito is trabaho, baka busy yung person mo, ganyan. Ayun nga, may pag-aaway tungkol sa pera. And sa nakikita ko, restless na yung iba sa inyo eh. Ayun. So, parang nag-aalangan na. And may mga na-involve dito sa chismis. Mag-ingat lang. Pero feeling ko sinasuyo ka pa, susuyuin ka nito. May nakita akong communication at pag-travel. Medyo matigas lang yung ulo ng taong to. Like, alam mo yun, nagmamatigas siya. Parang pag gusto niya, pag ayaw niya, ayaw niya. Ayun. So, mag-ingat ka lang kasi baka, ay meron din akong nakikitang cheating, ganun. So, ingat lang. Ganun. So, tingnan pa natin. Tago pa natin. Yeah. Guys, paalala lang po hindi lahat makaka-resonate. So, take what resonate and leave what doesn't. And don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload. And kung gusto nyo pa-private reading, message nyo lang ako sa Facebook. Nasa description box below, okay? Papakita na sa connection nyo ng person. Oops. Papakita. Okay, ayan. Sa nakikita ko dito, may transformation ata sana na mangyayari. Pero parang may nag-hold back. May pwedeng new beginning na mangyari pero may nag-hold back. Pero nag-iisip-isip tong taong to eh. Parang mabilisan lang. May success din ako nakikita. May pag-travel. Or baka yung person mo or ikaw bibili kayo ng sasakyan. Ganun. And sa nakikita ko, natitame mo tong taong to. Like, I mean, parang napapakalma mo siya. Strong yung personality niya pero napapakalma mo siya. Parang balance kayo. And siguro, parang mainitin ang ulo, ganun. Pero ikaw yung nakakapag paano sa kanya. Okay, kalma ka lang, ganun, ganyan. Ayan gustong-gusto ko nitong taong to pero may conflict. And stuck to sa connection nyo. Yun yung nasa-sense ko. Stuck tong taong to. Alam mo yung gusto niyang kumawala pero hindi siya makawala. Ganon. Baka karmic relationship kayo. Tinapa natin. Pakita. Savings. So, see, ayan may involved talagang pera. Siguro, yung isa sa inyo magastos, may mga nagsusugal dito, ganyan. And, gusto nyo na mag-save eh. Ikaw din, parang nag-isip na kayo yung pang long term ba? Ganon. Tingnan pa natin. Parang okay, friendship. Ayan. So, siguro itong taong to nababarkada, ganyan. And siguro nakilala mo to sa group of friends, ganyan. Napapagastos dahil sa barkada. Involved dito yung mga kaibigan eh. Withdrawal. So, ayan. So, parang matatauhan ka dito sa connection nyo. And sa nakikita ko, may may bisyo na influence ng barkada na nakaka-apekto sa sa kaperahan niya. Ayun yung nakikita ko. Pero nakikita ko naman na mag-i-stop na to dahil sa'yo. Ayan Kasi worth it ka daw. Gusto ka niya. Baka talaga bibili ito ng sasakyan. Ayun, may mga blessing na paparating sa inyo. So, ayan. Parang ayaw niya na maghirap. Ganun. Ganun yung okay? So, tingnan natin. Ano ang nafe-feel sa'yo nitong taong to? Tago natin. Tingnan natin. Anong nafe-feel sa'yo nitong taong to? Anong nafe-feel sa'yo ng person mo? Okay, the Emperor. Ooh! Medyo authoritative tong person mo. Gusto niya siya yung masusunod. Pero nag-iisip-isip to. Parang gusto niya mapag-isa. Pleasure.
Uy, lumabas na. Sige. Okay. So, nafe-feel niya sa'yo, um, ayaw niya kasi na, ano ba tawag ito? Parang gusto niya siya yung masusunod, or parang feeling niya ma-under mo siya. And sa nakikita ko, nag-iisip-isip tong taong to. And nami-miss ka niya, naiisip ka niya. And gusto niya ikaw kausapin, mag-offer sa'yo, pero nahihirapan siya eh. Ano to, affected talaga dito yung finances. Baka yun yung problema. Like, hindi siya makapag-provide sa'yo, or hindi siya makakapag-provide. Yun yung iniisip niya. Doon siya nahihirapan. Ayan no, pero may nakikita ako ditong parang completion sa inyong dalawa. May celebration ako nakikita. Ayan no, pang matagalan sana to eh. At gusto niya kasi siguro maging stable muna siya, maging maayos. Mag-heal muna siya, maging maayos siya para makapag-provide siya sa'yo. Kasi nakikita ka niya as pang long term eh. Hindi lang yung basta-bastang tao. Ayan, gusto niya mag-provide sa'yo, gusto niya magbigay sa'yo ng, ng maayos na life, like family, ganyan. Gusto niya ng new beginning. Ace of Swords. Nag-iisip-isip ng taong to, puro isip. Nabayan, gumawa ka naman ng move, girl or boy. Ayan. Tapos feeling niya, failure siya. Parang wala siyang maiambag sa'yo. Parang nagsa-self-pity. Ano siya, parang weak. Weak na tao, ganun. Oh my God. So, pag-isipan mo pa rin mabuti kasi nasa sa'yo naman yung desisyon. Natin ang napipil sa'yo ng person. Natin ang napipil sa'yo ng person, no? Okay. See? Ay, nako. Sabi ko sa'yo, if, ang iniisip niya dito is yung finances. Talagang focus sa kaperahan, gusto niya makapag-provide. So, parang ined na lang niya. Or ito yung naging dahilan ng breakup nyo. Kasi, okay sana yung pagkasama nyo eh. Parang yun yung nagiging blockages or challenges nyo is finances. Like, masaya kayo noon. And, sobrang dami nyo pwedeng gawin together. Pero, ang third party dito, ang nakaka-apekto sa relasyon nyo is yung finances, kaperahan. So, baka nag-break kayo. Ayun o, third party. So, baka din may third party. May vision na may third party pa. Ayan. And, nasasaktan din naman to eh. Ginost kayo nito. Pero ina-admire kayo nito. And, meron pa sa inyo nagkakagusto. Ayan no, fated meeting, important connection. Baka may mangyari sa inyo. So, ingat lang. Fated yung connection ng dalawa. So, tingnan pa natin. Ano pa ang possible na message sa'yo ng person mo? Ang gustong sabihin sa'yo ng person mo? Anong message sa'yo ng person mo? See? He or she is becoming a better person. I look for you everywhere. Ayan, I lost. Okay, so, ang message sa'yo, yun nga, hinihil niya yung sarili niya, nagiging better siya. Parang, binabago niya yung sarili niya for the better for you. Kasi kahit saan siya magpunta, ikaw pa rin yung hinahanap-hanap niya eh. Kaya huwag ka mag-alala. Huwag ka masyado mag-overthink. Kasi na-realize niya na mahalaga ka sa kanya. Ayan no, I lost myself for a little while. Parang naging lost lang to, naging distracted, pero mahal ka nito. I wish I could take back my word. So, ayan no, may pagsisisi din siya. Nagsisisi siya eh. Ayan, sobra yung pagsisisi nitong taong to. And binabalik-balikan niyo yung conversation niyo, ganyan. Ganun naman talaga sa huli. Sa huli talaga ang pagsisisi, guys. Tingnan natin ano pang dapat malaman sa person mo. Ano pang dapat mo malaman sa person mo?
dapat mo malaman sa person mo. Ayan, baki ng kadil mo is Gemini, Libra, Aquarius, or sa chart niya. So, ayan, kung ako sa'yo, mag-move on ka na daw kasi it's just a waste of time. Or shut it. Ay! Like, mag-move on ka na daw, or para sa kanya, nag-move on na siya. Hindi talaga, parang hindi talaga siya available, or hindi ka na talaga kayang like, panindigan at ibigay yung mga needs mo. Ayan. Ayan. So, ano ka naman eh. Guided ka naman ng mga, may guardian angel ka. Ayan. So, and nakikita ka din niya. Or inaano ka lang itong taong to eh. Ini-stalk or parang pinapanood lang. Ayan. It's not the right time. Hindi pa daw right time para sa inyo. Ayan. So, kung ako sa'yo, huwag mo na ipahirapan sarili mo, mag-move on ka na, girl or boy. Okay, tingnan natin ano yung possible connection niya ng person mo. Okay, anong possible na... ano daw possible connection? Anong possible na outcome? Possible outcome. Possible outcome. Okay. So, nakikita ko to sa ngayon, yung possible outcome, maiisip ka nito in the future. Magdadalawang isip pa din siya. May mga gusto siyang mangyari dito. Like, parang may babalansehin siya. At gusto niya mangyari kung anong tama. Like, may moral pa rin. Ang sabihin ko, parang gusto niya gawin niyo kung anong tama. Mag-iisip-isip to. And ikaw gusto mo na mapag-isa. Magkakaroon ng new beginning sa inyo. It's either maayos yung connection nyo or individually magkakaroon ng new beginning, mag-heal kayo parehas, ipagdadasal nyo to. And sa nakikita ko, isa sa inyo, ipag-pray yung connection nyo or may na-manifest nyo. May pagbabago na mangyayari sa connection nyo. Like a big transformation. And sa nakikita ko, may magsisisi tong taong to. Pero ikaw, magbo-bloom ka. Like, magfo-focus ka sa finances mo, sa career mo. Ayan. So, nakikita ko na overflowing yung blessings na paparating sa'yo. Gusto ka naman niya. Ayan, may new beginning. Parang new beginning na paparating sa'yo. Kung mag-end up man kayo or hindi, edi go. And, ayan. Obsessed din tong taong to sa'yo eh. Obsessed. Ayan. So, tingnan pa natin anong possible message in the universe. Message in the universe. Message in the universe. No, this will not succeed. So, ayan. Pinapakita sa'yo na hindi daw siya magsasucceed yung connection nyo. The situation is safe. So, siguro sinasabi dito na mag-move on ka na. Pinapakita message in the universe. You need to have faith in yourself and your abilities first. So, ayan. Ikaw muna, unahin mo na yung sarili mo. Magkaroon ka ng faith sa sarili mo at abilities mo. Huwag ka pang hinaan ng loob. Ganyan. Ayun, may mga obstacles pa kayo need i-overcome. Mag-heal daw muna kayo. Tignan natin advice ni universe para sa'yo.
slay them all. So, ayan. Maging confident ka lang. Ipatunayan mo sa kanya o sa kanila na kaya mo. Kahit wala siya. Alam mo yun. Huwag mo isipin kung anong isipin niya o ng ibang tao. Okay, isip ka ng question. Tingnan natin kung ano ang sagot ng universe. Perfect timing. Ayan. So, lahat ng bagay ay sa perfect timing. Yan ang sagot sa iyong tanong. Maraming salamat, guys!